Siya M. Baraan. 20 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, nakibahagi po bilang kinatawan ni Department of Budget and Management Secretary Rolly Toledo si Assistant Secretary Gerald Handa na isa po sa mga nanguna sa 7th meeting ng Technical Working Group on the Transition Plan for the Province of Sulu na ginanap po noong ika-8 ng Abril 2026 sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU sa Pasig City. Kasama niyang nanguna sa pulong bilang kinatawan po naman ng Bangsamoro Government si Deputy Minister Eddie M. Ali ng Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Isinulong po ng National Government at Bangsamoro Government ang mahalagang hakbang upang matiyak po ang tuloy-tuloy na serbisyo para po sa mga mamamayan ng Sulu na kasalukuyang nasa gitna po ng transition period na ito. Ilan po sa mahalagang tinalakay sa meeting ang patuloy na pagbuo ng isang joint transition plan ng mga ahensya, ang pagtalakay po sa mga konkretong hakbang sa paglutas ng mga personnel concerns, ang pagpapatuloy ng priority development projects at ang pagpapalawig po ng access sa serbisyong pangkalusugan. Tinitiyak po ng mga hakbang na ito ang matatag at mabilis sa pagtugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Sa bisa po ng Executive Order No. 91 Series of 2025 na inilabas po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagtulungan po ang National Government at ang Bangsamoro Government upang pangasiwaan at gabayan ang paglipat ng Sulu sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Alinsunod po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Sentro ng direktibang ito ay ang isang malinaw na layunin, ang tiyakin na walang Pilipinong maiiwan. At yan po ang kabuuan ng ating mga tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami malipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened.
together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga ating mga manonood sa Facebook Live. Oy, pasensya na po kayo sa ating mga Facebook supporters kasi napag-alaman natin medyo nagkaroon ng problema sa FB. So, yun po. Sa mga bago lang po nakatutok, magandang hapon po sa inyo. Samantala, alam mo, Judge, no? Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, maging mga pangunahing bilihin, alam naman natin yan, apektado. Paano nga ba dumidiskarte ang ating mga kababayan sa pagbebenta po at pamimili po sa mga pamilihang bayan? Magpalengke tour muna tayo, hatid ni CJ Kalimba. Hello budget peeps! Sa patuloy na paglala ng krisis dulot ng digmaan sa Middle East, nararamdaman na ang epekto nito hindi lamang sa presyo ng mga produktong petrolyo, ngunit pati na rin sa pang-araw-araw na mga bilihin. Narito tayo ngayon sa Quinta Market upang alamin ang epekto nito sa hamon ng pagbabudget. Hihingan din natin sila ng ilang budget tips kung paano nila napagkakasya ang budget sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. So ngayon po na, nagsimula na bang magmahal yung presyo ng mga bilihin na? Merong items na mataas ang Tulad po ng alin po? tulad doon ng carrots. Dati po magkano po siya? Dati ang carrots umaabot na ng 50, 70. Ngayon may 120, may 140. Nagsimula na po bang magmahal yung mga presyo ng mga saging po na binibenta na po? Dati kasi lang to nasa 20, 30. Ngayon 70 na eh. Nagsimula na po bang magmahal yung presyo ng mga binibenta po nating karne po? Or 210 po ang kayo. 210 ngayon, dati po, nung before po magkaroon ng crisis. 160 lang po. 160 lang po siya. Dati ang baboy namin, bumapatak lang ng 340. Tapos ngayon, pumapatak na siya ng 370. Tumumal po ba yung mga benta po natin? Ang laking bagay. Dahil halos lahat tumaas. Imbes na bibili sa'yo, 1/4. Ngayon, isang guhit na lang. Nagsimula na po bang magmahal yung presyo ng mga bigas po? Sa ngayon po stable siya, pero po yung unang pong pagtaas ng gasolina, meron na po tayong pagtaas. Pero hindi naman po ganun kalaki. Minimal lang po. Trend po ng benta po natin, simula nagkaroon ng krisis, mas naging matumal po ba siya or wala na po nagbago? Medyo bumagal po talaga ang bentahan ng bigas. Siguro po sa kakulangan na rin po ng budget. Naigano po kayo kadalas mamalengke po? Minsan 2 beses sa isang linggo. Paano po nagbago yung inyong pamamalengke sa kabila po ng krisis na nararanasan po natin ngayon? Ngayon, dating 3,000 kung pinapamalengke, ngayon na doble na. Ngayon, ano po mga tipid tips ninyo, Nay? Bawas-bawas. Kung dati 2 kilo binibili ko, ngayon 1 kilo na lang. Dati 2 klase ulam, ngayon 1 na lang. Magkano po yung binabudget po ninyo sa pamamalengke po ninyo noon bago tayo nagkaroon ng krisis at ngayon, kumpara ngayon po? Kasi dati na ibabudget ko yung 500 ko, medyo malaki-laki na. Pagkain ngayon kasi nagtaasan talaga eh. Paano kayo nagtitipid ngayon sa pagkain po ninyo sa kabila ng krisis? Siguro yung mga dati kong ini-stock na hindi ko na nai-stock. Yung mga pang-araw-araw ko na lang na niluluto, yun na lang siguro binibili ko sa pang-araw-araw. Hindi na ako nag-i-stock.
Sa kabila ng mga hamon na dulot ng krisis, sinisigurado ng gobyerno ang patuloy na pagkilos at pagmobilize ng aksyon para sa ating mga kababayan. Kamakailan lamang ay nag-release ng 10 bilyong pisong pondo ang Department of Agriculture para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks or PAFF na pakikinabangan ng humigit kumulang 4 na milyong magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ako si CJ Kalimbas para sa usapang budget natin. Till next week, Budget Peeps. Maraming salamat sa palengke tour talaga kay CJ Kalimbas. Ikaw, Judge, paano ka nagtitipid? So sa akin more of transportation. So yung sa pagkain, ibang wag na muna natin pag-usapan yan. Yung sa transportation talagang, ako, taga Baguio kasi ako. Dinala ko talaga yung bisikleta ko mula Baguio. Dinala ko dito sa Manila. Ginagamit ko na siya ngayon para lang makatipid. Oo nga, kasi talagang, sa atin din, lalong-lalo sa office natin. Kasi may mga nalaman ako yung iba, di ba, alam ba sa atin, yung sa aircon natin, sa office talagang, kahit lagkitan tayo, naka 24, hindi talaga siya bababa na ng 24. Stricto po yun sa amin. Stricto Tapos, po talaga. alas 12, papatayin talaga lahat ng ilaw. So, bubuksan siya ng alauna, papatayin ulit siya, yung mga aircon, nakapatayin na siya ng alas 5 ng hapon. So, hindi ka pwede magbukas ng aircon hanggat hindi pa nag-alas 8 ng umaga. So, talagang seryoso tayo, seryoso yung ating gobyerno na, parang kumbaga ang pagtutulungan hindi lang hindi lang kung sino-sino lang, lahat talaga nagtutulungan. Lahat, sa gobyerno, sa bahay, lahat diba? po. Sana ganun ang gawin din ng lahat na magtipid talaga. Sana sabihan ko 'yung sarili ko. Alright, so para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay makipapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget peeps. Tama ka dyan, Judge, pero mukhang wala pa yung ating guest, so hintayin muna natin siya. So pagpatuloy natin yung usapan natin. Pero wait lang, may babatiin pala ako. Belated happy birthday sa BPSO Chief. Siyempre si Herman Antaso mula po sa Barangay Kalumpang. At nagpapa-shoutout sa atin, may nagpapa-shoutout si Miss Pau Marabilia. Yan. Kilala mo yon? Parang familiar yung pangalan. Nandito ba siya last week? Shoutout daw, shoutout. So shoutout sa iyo, Pau Pau. Pau Pau, nasa na raw? Wait daw. Ano ba to? Merong nag-message pero hindi. May panawagan sa natin sa ating live stream, okay? Basahin po natin 'yan mamaya or basahin ng ating mga pwedeng Pau, pwede mong basahin tong natin, may humihingi ng tulong sa iyo, ayan. Si Miss Cheche Cheryl Bebe. Sige po, Miss Cheche, kukunin po namin tong reklamo nyo. Sige, pwede po. Wala pong problema, matutulungan po namin kayo, no. At shoutout din daw shoutout din kay Attorney Edward Hipe. Yan. Nanonood po sa atin ngayon ang pinakamasipag na attorney. Masipag sa lahat ng bagay ito. Masipag talaga po yan. Naging na rin po yan nung nakaraan Di ba? Man on the street talaga. Yes. Tinalakay po niya talaga yung mga issues ng mga kababayan natin, mga concerns po talaga nila. Meron siyang may comment siya. Hindi ka kasi nagbabase. Ang pogi ni Judge. Right. Ayun. So yung pag-usapan pa natin, ano pa ba yung para sa ating mga kababayan? Kanina yung sa palengke tour nga, ramdam na ramdam talaga yung mga, halimbawa katulad nung sa dati, halimbawa may bumibili ng, yung mga pamilyang Pilipino, nagtitipid din talaga. May bumibili dati ng 1 kilo, ngayon ang bibili na lang, it's either 1/2 or 1/8, kung ano na lang talaga yung magkakasya sa budget nila. Tapos sa pamasahe. Yun din, diba? Isa rin yun, sa pamasahe talaga, ramdam na ramdam. Yung yung biyahe sa mga malalayong lugar talaga, kita-kita rin yung yung epekto no. Kung dati kaya ng mga
kababayan natin ngayon, nagtitipid rin sila. Pero siguro word of encouragement rin kasi may pinagdadaanan tayo. Pero hindi po to mananatili na pero ganito lagi. mukhang next ditong darating na Martes ay magiging kahit papaano good news na rin, no, na bababa muli ang presyo ng diesel for at least 18 pesos to 20. Again, Martes ulit yan. At ang gasolina naman ay hanggang 3 pesos yata. So yun, sana ay dire-diretso na siya. So kung weekly ay nagro-roll back siya ng 18 to 20 pesos, sana magdire-diretso pa rin siya na mag-roll back pa rin. Hanggang sa, sabi nga, hindi naman ganun daw kabilis bumalik sa dating presyo, ay at least sana man lang ay mabawasan. No, at alam naman natin na gumagawa talaga din ng paraan yung gobyerno, tulad nung libreng pamasahe, sa may bawas sa tren, ganun. At saka meron 'di ba, may parang may pinag-uusapan yung tungkol sa carpooling, na balitaan mo ba 'yon? Carpooling, parang yung may isang sasakyan dun sa isang lugar, tapos yung mga tao na similar or same yung pupuntahan nila, imbis na maraming sasakyan ang pupunta, magsisignify sila, pick up dito sa isang area, tapos sabay-sabay sila. Parang nabalitaan maganda yun kasi kumbaga nagagamit din natin na kailangan talaga magtipid kasi syempre alam natin yung mura ng gasolina, lahat na. Ngayon nga yung kung tutuusin yung biyahe ko dati from Rizal, na halimbawa pag umalis ako sa amin ng mga bandang mga 1:30 na, hindi na ako aabot dito sa usapang budget natin. Pero ngayon, umalis ako ng 2:00 or lampas ng 2:00, makakarating pa rin ako dito sa, biruin mo, mula sa Binangonan, Rizal hanggang Visayas Avenue dito sa Diliman, Quezon City, ay inaabot ako ng sobrang tagal. Pero ngayon, parang 2 oras na lang yung biyahe ko. So talagang ramdam na rin, no? Yung mga nabibiyahe. Ramdam talaga. Wait lang, meron yatang yung ating pong guest, wait lang po sa ating mga tagapakinig, medyo nagkakaroon lang tayo ng technical problem. So yun, may sinasabi si Pao. Sige, bumati ka na lang dyan, no? Ito, nagbigay na uli ng message yung reklamo, pero mamaya basahin po natin yan at pinaparinggan. Sana daw ay matulungan siya. Sige po, wala pong problema yan. Nandyan po si Attorney Edward Hipe. Siya po ang head ng public assistance ng DBM. Kayang-kaya po niya yan. Miss Cheche, Cheryl Bebe, baka nga po binasa na rin po ito ni Attorney Edward, no. 'Yun. Maraming salamat sa iyong panonood, Miss Cheche, Cheryl Bebe. Judge, ikaw, bigyan pala muna natin ng pagkakataon ang ating mga listeners na pakinggan po ang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Buwan Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nagbabalik po tayo dito sa Usapang Budget natin, no? Alright, so sabi nga po natin kanina, no, makakasama natin ang isang chef na hindi lamang kilala sa kanyang husay at sa pagluluto, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng lutuing Pilipino. Ready na ba siya? Live via Zoom po. Magandang hapon po sa inyo at welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget natin, Chef Arwin Zek Gragasin. Magandang hapon. Kumusta po kayo, Chef? Magandang hapon po. We are live here in Ho Chi Minh City, Vietnam. Yes. Dito po sa Saigon Convention Center kung saan nagaganap ngayon ang ating pandaigdigang labanan po ng kulinarya dito po sa Southeast Asia. Wow. Magandang hapon po sa lahat. Chef Arwin, unang-una, no, Judge, share ko lang sa'yo kasi nung nakita ko yung picture ni Chef, akala ko mahihirapan na kung dudugo yung ilong ko. So, pure Pinoy po ba kayo o may lahi po kayo, Chef? Pilipino po, Pilipino. Pilipino naman pala. Simulan na po natin ang talakayan po natin, Chef, no. Bago po tayo magsimula, syempre nais po muna namin kayong mas makilala. Paano po kayo nagsimula bilang chef at sino po yung naging inspirasyon nyo para pumasok sa larangang ito at ngayon po nasa pandaigdigang contest na po kayo sa kulinarya? Well, actually, madalas matanong sa akin yung tanong na yan, kasi for the longest time, kilala ako ng marami na hindi naman talaga sa culinary. So, nung college po ako, I took medical technology. Gusto ko sana maging doktor. Napakalayo po sa kusina ng medtech. And I realized, hindi po pala talaga doon yung aking panawagan. My calling is really to be in the hospitality industry. So, for quite some time, during the early years po na nagtatrabaho ako, parang sa corporate job lahat umikot. Until I decided to move back to my hometown in Tanay Rizal. Doon ko po naisip na bakit hindi ako magtrabaho sa hospitality industry. Total, ang Tanay po nung time na yon around 2013, medyo nagbo-boost na po ang tourism. So,
medyo na-align po yung passion natin kasi mahilig talaga ako magluto gawa ng tatay ko eh. Yung tatay ko ang aming kusinero sa bahay. He is a retired army na po ngayon. And sa kanya po halos yung influence ng pagluluto sa bahay. So at an early age, I am cooking sa bahay, mga lutong bahay. Until dumating po yung time na kaya ko nang mag-enroll sa mga short courses ng culinary courses po. No? So doon po nagkaroon ng start yung aking passion na ba't hindi bumuo ng organization sa Pilipinas para sa mga kusinerong Pilipino. So doon po nag-start lahat and the rest is history. Alright. So, Chef, no, ang sabi niyo kanina, no, it's from the medical field tapos napunta ka sa culinary. Parang ibang healing na po ang inaano niyo. Kung dati sa katawan mismo ngayon, you heal hearts through your cuisine. Yun. So, ito po, yung next na question po natin, no. Ano pong klaseng cuisine o uri ng pagkain ang inyong pangunahing pinagtutuunan ng pansin. So parang 'di ba ang dami kasi, 'di ba? Pero alin po doon? At saka mayroon po ba kayong specialization o signature dish na may pagmamalaki ninyo? Well, ako po talaga kasi lumaki nga po ako sa napaka-diverse ng kultura namin sa bahay, no? Kasi my mom is from the southern Philippines. So yung influence at panglasa ng nanay ko medyo iba. And my dad is from the northern Philippines po. So, parang north at south yung combination. So, mostly, pag hindi lutong Ilocano, lutong Bisaya, lutong Mindanao. So, ako po ay lumaki sa panglasang Pilipino, pero dahil nag-fusion yung panglasa ng north at south sa bahay, medyo kakaiba po talaga yung mga flavors na meron kami. So, ako po ang aking cuisine is more on Asian fusion cuisine. Nung lumaban po tayo sa Malaysia 2023, that's the largest cooking competition in the world by Guinness World Records. Sa kabutihan po ng Diyos, no, nakapag-uwi tayo ng medalya sa Pilipinas that time. At ang ipinanglaban po natin ay hindi naman talaga banyagang lutuin. Although the category is Indian curry, may fusion po siya ng Filipino twist. So, ako po mas malamang doon sa vegan vegetarian, although hindi po ako vegetarian. I eat meat, but I love doing Southeast Asian food, Filipino fusion food. Pero dahil na-align na nga po sa ating passion, no, yung ating ginagawa, medyo nag-shift po ako ngayon sa heritage cuisine. So ang akin pong layunin ay maibalik yung mga naglahong putahe ng Pilipinas sa atin pong mga hapag, sa bawat hapag ng mga restaurants, ng bawat bahay. Advokasya po ng aming organization, ang Upland Sierra Madre Chef Organization. Yung mga heritage dishes natin ma-elevate, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi po sa pangdaigdigang stage, no, kagaya ng ginagawa natin dito ngayon sa Vietnam. And by the way, mapalad tayo, meron na tayo sa kasalukuyang 6 na medalya. Wow. Ang Team Pilipinas ongoing at waiting pa tayo sa result ng iba. Hoping na, alam niyo yun, although more than medals yung gusto natin, hoping tayo na mag-uwi ng karangalan para sa bansa. Yes, congratulations, no, dahil nabanggit mo nga na nandyan ka sa Vietnam, sa Ho Chi Minh City Foodex, no. Sabi mo kanina gusto mong ibahagi yung mga nakalimutan ng mga dishes. Yung ba yung binabahagi mo ngayon dyan sa Foodex? Actually, ano po, ang aking assignment ngayon dito sa Ho Chi Minh ay ang amin po kasing organization. By the way, I'm the president and the founder po of the Upland Sierra Madre Chef Organization. I was invited as one of the judges po, the international judges selection. Considered the Philippines as one of the panel for this year. Sa kadahilanan po ng organizer, ang World IAC, yan po ay nakabase sa Italy, at ang World IAC Asia, na ang presidente po ngayon ay nakabase sa Vietnam, kinilala po ang ating organization sa Pilipinas as their official partner dito po sa Asia. So ang World IAC Philippines ay parang yung Upland Sierra Madre. So ako po ay isa sa mga hurado sa ating ginagawang Culinary Cup. Pero ang ating pong mga delegates from the Philippines, nakakatuwa kasi
nakalusot yung ating mga dishes na meron po tayong kare-kare na plant-based. Wow, Meron po plant-based. tayong ginawang paksiw. Yung paksiw po natin ang nag-silver, by the way. Wow. Na panalo yung ating paksiw. Pero paksiw na elevated kasi tuna yung ginamit niya, no? Ay, habang sinasabi mo yan, chef, no, hindi ko man nakikita, nagugutom na ako. May kare-kare ka pa, meron ka pang paksiw. Alright, so ano no, chef? Yung sa ano nyo, I just want to ask, no, kasi it is looking at yung accomplishments mo, no. You've come a long way. And yung sa mga, being on the world stage as a Filipino chef, no, how does it feel, no, na ikaw nadala mo yung galing ng Pilipino, yung taste of the Filipino home doon sa world stage, at ano ang kahalagaan nito sa inyo bilang isang chef at bilang isang Pilipino? Maganda po yung tanong nyo, sir, sobrang ganda ng tanong na yan kasi alam niyo po, sa totoo lang, maraming nag-aaway-away ng mga kusinero, hindi lang sa Pilipinas. Kahit yata sa ibang bansa, ganun din. Oo, parang, Dahil di ba, sa battle na nga po kadahilanan yung ganyan, di ba? Opo. Yung kadahilanan po kasi niyan ay hindi kasi nakabase sa panawagan o sa passion mo talaga yung ginagawa mo. Kasi pag meron ka pong pasanin para sa iyo pong ginagawa, kami po kasi naging pasanin na rin yung bansa eh. Sa ilang taon po namin na lumalaban sa ibayong dagat, kami po ay nalulungkot minsan na makita ang Pilipinas pag lumalaban sa ibang bansa. Kami lang talaga. Yung lakas at suporta ng bawat isa, yun ang inaasahan namin. Hindi ho kagaya ng ibang lahi, mga team po natin, national team ng Singapore, ng Malaysia, at least sa Southeast Asia, Vietnam, mga strong contenders. Actually, ngayon po, hindi tayo Asian lang. We have team from Norway, from Sweden, from US. Talaga po makikita mo yung chef jacket nila. Ako po yung chef jacket na suot ko ngayon, ito po ay bigay kasi ng organizer kaya ang daming logo. Ayan, makikita niyo po yung mga logo. These are the sponsors from the private sector here. Pero kami po sa Pilipinas, kahit dala namin ang bandera ng Pilipinas, medyo mahirap po talagang maghanap ng support, no? Siguro dahil hindi pa ito priority sa ating bansa. Pero nakaka-proud. Nakaka-proud po na i-represent ang ating bansa. Ang sarap ipaglaban ng Pilipinas. Lalo na kapag kinikilala po yung ating mga local dishes sa global stage. No? So ngayon po, kung ano po ma-share ko lang, nag-iisa kasi ang Filipino judge and ako lang po yun ngayon. Sabi ko, hindi ko alam kung masaya ako o malungkot kasi yung mga judges, magkaka-cluster sila ng bansa. So buti na lang tayong mga Pinoy ay pala kaibigan ko na sila lahat. Hindi na ako malungkot on the third day. Kaya masarap ipaglaban ng Pilipinas, lalo kung dala-dala natin yung heritage dishes natin. Siguro sa dami naman natin ng mga napanalunan, baka syempre magbukas to ng malaking pintuan para sa atin, lalong-lalo na sa larangan ng cooking, no? Sabi mo nga na hindi masyadong napapansin, no? Chef, ngayong pinagdiriwan natin yung Filipino Food Month, at bilang isa ka nga sa aktibong nagpo-promote ng mga lokal na pagkain, bakit sa tingin mo mahalaga yung patuloy na pagtangkilik at pagpapalaganap ng lutuing Pilipino, lalong-lalo na nga isa nga sa mga sinusulong ninyo, yung mga nakalimutan ng mga dishes? Napaka-importante po. Ang pagkain, hindi lang po siya pagkain. Ang pagkain po ay kultura. Ang pagkain po ay kasaysayan. Ang pagkain po ay tumutukoy din sa relihiyon ng isang bansa. So this is a 360 degrees view of our culture, our identity as Filipino. In international stage, mostly, yung pride ng bawat isang bansa nakasalalay po doon sa mga niluluto nilang pagkain. Pag po nag-present sila. By the way, kanina po nung nag-judge ako ng 2 categories, since morning kasi puno yung schedule ko for judging, nakakatuwa na pag tinanong mo yung mga kusinerong nagluluto, pag pinapaliwanag nila yung mga dishes nila, parang iba po yung makikita mo sa mata nila yung laban, hindi lang dahil sa pagkain. No, kaya nga po dyan sa Pilipinas, yung akin pong maliit na restaurant, sa Hapaghiraya, located in Tanay Rizal. Isa po sa mga dishes or signature dishes na pinakilala ko ay ang tausog beef kulma. From the hometown of my mom,
Nag-serve po ako dyan ng isang royalty dish. Mm. We call it beef kulma, tausog. Yan po ay kaya royalty dish ay siniserve lang po yan sa mga royalty occasion o sa mga special na occasion sa Mindanao. Kasi kapag nakilala po yung mga naglahong putahe ng Pilipinas at pag naibalik po natin ang ating kultura, ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng pagkain, malayo po ang mararating ng ating bansa. Kasi nakita na po natin yan sa Korea eh. Nakita na natin yan sa Thailand. At ngayon nakikita na po natin yan sa Vietnam. Kung bakit po sila pinupuntahan ng maraming turista sa iba't ibang panig ng mundo, lagi pong nakadikit ang pagkain. Yun lang po ang masasabi ko tungkol sa question na yan kasi hindi po siya basta pagkain. Ito po ay pagkatao ng bawat Pilipino. Ito po ay marka ng ating lahi. Yun po. Alright, so thank you very much, no, Chef. May isa pa po kaming tanong dito, no? We want to ask, no? Sa experience mo, looking at yung mga, sa dami ng mga naluto mo, kung may isang underrated na pagkaing Pinoy na gusto ninyong mas makilala pa ng mga tao. Kasi ang dami, no? Like ang dami talaga, ang dami yung culinary tawag dito. Very vast, ang dami talaga. Sa atin pa lang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. So sa lahat po ng nailuto niyo na experience niyo, ano yung pinaka-underrated na gusto niyong iangat na malaman ng mga tao at bakit? Alam nyo, sa totoo lang, sa lahat ng tanong niyo sa akin ngayong hapon na to, no, lahat sabi ko, magandang tanong, madaling sagutin, but really, the hardest question is, which food? Because the Philippines is actually diverse from north to south. Siguro magbigay po kayo kahit kung gusto niyo po top 5. Kung nahihirapan kayo sa isa. Most of our dishes in the Philippines, as I've said, is very diverse from north to south. So, marami pong influence. Like I can say kare-kare, masarap sana ang kare-kare, but it has an Indian influence. Masarap din po sana ang adobo o paella, pero yung influensya po niya sa ating pandaigdigang standard, medyo may halo. So akin po siguro, to answer that question, yung underrated food po natin are the food and the dishes from Mindanao. At least Visayas in Mindanao. Lalo po yung ating kansi, yung kansit bulalo po natin, ginagamit ang batuan bilang pampaasim. Yung atin pong sinigang na ang ginagamit ng pampaasim ay dahon ng, yun pong murang dahon ng sampalok, the traditional way. Sarap. Yan po talaga yung mga feeling ko underrated. Although lumalabas po tayo sa ranking ng global stage pagdating sa masarap na sabaw, sinigang. Pero pagdating po sa karamihan po, ng mga foreigner, medyo nagtatanong pa sila. So yung mga soup natin like bulalo, yung chicken pianggang din po ng Mindanao, masarap din siya. Mga underrated pianggang, kulma, yan pong mga dishes na yan. Somewhere in Visayas in Mindanao. Chef, wala na po kasi tayong oras, no, pero may isa pa po akong tanong dahil usapang budget natin ito, no. Paano po ba natin sa ngayon po na alam po natin na nagtataasan yung mga presyo, paano po ba natin may improve o ano po yung payo po natin sa ating mga kababayan sa mga ihahanda po nila halimbawa sa everyday ulam po nila na hindi po gumagastos ng malaki? Isa pa yan, ang hirap din sagutin yan. Paano hindi gagastos para kumain? Sa totoo lang po, sabi ko nga po sa inyo, lumaki po ako sa kampo kasi tatay ko sundalo. Growing up, ang mga kinakain namin, kung ano yung natira sa rep, wala kaming tinatapon eh. Lahat ng mga tira, tingin ko kaya ang expertise ko po is fusion dishes. Napo-fusion yung laman ng mga rep, ng laman ng rep. So, sa akin po, para hindi po mas magastos, tingin ko po kung ilan lang kayo sa bahay, talagang i-budget kung pang ilan lang. Kasi mahirap mapanisan ng kanin o masiraan ng ulam. At ngayon pong mahal ang gas, hindi natin alam kung hanggang kailan po ito. Best option kung kaya ng kahoy o gumawa ng kalan, bumili ng kalan di uling para yung mahahabang pakuluin. Hindi nagagamit ng gas. Malaking katipiran po yan. At ang pinaka-ma-advise ko po, yung sustainable food production. If you can plant in your backyard, minsan may vertical gardening na nga din eh, para hindi mo nabilhin yung mga simpleng gulay na napakamahal po ngayon, yan po yung masasabi ko kasi magkaubusan man, meron ka pa rin. Yan po yung ma-advise ko. Maraming salamat po. Mula po sa Ho Chi Minh City, dyan po sa Vietnam,
Maraming salamat po, Chef Arwin Zek Gragasin. Thank you po. Pasensya na po, wala na po tayong oras. At dyan po, Judge, medyo naubusan tayo ng oras. Dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po ako may natutunan po kayo, lalong-lalo na po sa ating mga natakil po dito sa ating programa. So see you next week, same time, 5 p.m. to 6 p.m. ng gabi. Dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. At syempre po sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita sa bansa. Susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At ako naman po si Judge Rivera. Ay, wait, shoutout daw kay Richard Vargas. Sabi niya, special concerns daw. Special concerns. Ayan, at maraming salamat po sa inyong lahat. See you next week. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.